Maituturing ang Pilipinas na isang bansang kumikilala sa mga kababaihang tumatak sa ating kasaysayan at nagbigay karangalan sa ating bansa. Ilan dito sina Gabriela Silang, Melchora Aquino, Trinidad Tecson at Patrocinia Gamboa. Sa kasalukuyang henerasyon, isang grupo ng mga kabataan ang tila sumusunod sa yapak ng mga bayaning ito ng Pilipinas. Tinatawag nila ang kanilang grupo na History Makers. Layunin nila ang mailapit ang lahat ng kabataan ng kasalukuyang panahon patungo kay Jesus sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Ilan sa mga nagsimula nito ay ang magkakapatid na sina Faithy, Lovely, Kenneth at Mitchell Santiago. Yung transformation na na-encounter ko sa Panginoon, nasabi sa akin na from mayabang, from feeling ko makukuha ko lahat, from feeling ko kaya ko lahat, sabi ng Panginoon, na pinili kita and i-accomplish ko yan, of course, through you, pero ako gagawa ng lahat. I feel humbled that the Lord is using us to empower the youth of the Philippines. I feel, hindi yung, wow, ang galing. No, Lord, ang tindi mo, ginagamit mo kami. Ang pinaka-binago sa akin ni Kat, tinanggal niya yung dream ko sa mundo. Ang ginawa niya, pinalitan niya na, hey, yung dream mo sa sarili mo, makakamit mo yan if you will start to dream my own dreams. If you start to do my dreams for your life. Nag-ministry ako, I started to win souls. I started to, palaguin yung history makers or yung church ni God. God impressed to me that, hey, Kenneth, you can win media for me. You can win media for Christ. And after that vision, I started to have my own cell. I started to preach. I started to grow myself. I kept running on the purpose of God for my life. And then, na-aksidente ako. Nakita ko na, wow, si Lord ang humahawak ng buhay ko. Kaya pala niya pina-experience lahat sa akin to. Kasi may malaki siyang purpose sa buhay ko. And that is nga to be an instrument, a young model sa mga kabataan. Tinugon ng magkakapatid na Santiago ang tawag ni Jesus sa kanilang buhay na maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Sa gitna ng kanilang paglilingkod, ilang mga pagsubok din ang kanilang kinaharap. There's this time that literally napagod ako, literally nahulog ako, literally feeling ko, Lord, yung sinasabi mo sa aming fulfillment, yun na nga, nung promises mo sa amin, hindi na siya siguro maaabot. Kasi dumating sa point na talagang wala na kami pag-asa. Hanggang dito na lang kami. Siguro hanggang 200 na lang kami. Hanggang 300 na lang kami. But binigyan ako ng isang word ng Diyos, and that is hope. Sabi niya, pag-asa. And grabe, we dreamt again of the multitudes. Muling nagtiwala ang history makers sa pangako ni Jesus sa kanilang grupo. Simula noon, di akalain ng magkakapatid ang napakabilis na paglago at pamumunga ng kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Just imagine this, I have 24 who preach the gospel sa lahat sa mga classrooms. And yung 12 nila nagpipreach din, grabe yung fire na duduplicate sa iyo. Nagulat na lang ako, Ate Ken, nandito kami sa campus na to, susunod ka ba? It was, parang sabi ko, Lord, it was a fulfillment. It was a trophy. Dahil sa pagpupunyagi ng grupong History Makers, sa loob lamang ng 3 taon, maraming kabataan ang nagsuko na rin ang kanilang buhay kay Jesus. Isa na dito si AU. Noon, umiikot lang ang buhay ni AU sa barkada, alak at pagkahumaling sa computer games. Nag-share sila doon ng Word of God. Sabi niya doon, hindi pumatay ang pinakamabigat na kasalanan. Mas mabigat doon ang maging bulag ka sa kasalanan. In that moment, I felt na I was really convicted. Sabi ko kay God, Lord, bakit ako? Lord, bakit ka namatay para sa akin? And then sabi ni God sa akin, anak, kasi mahal kita. And nung narinig ko po yung mga salitang yun, grabe, lumuhod po ako sa harap ng Panginoon. Iniyak ko lahat ng kasalanan ko at humingi ako ng tawad. Isa din sa mga kabataang binago ng Panginoon sa tulong ng History Makers ay ang dating satanista na si John. Super ang galit ko, super ang pagre-rebelde ko. So, I feel so lost, full of darkness, parang ang sarap-sarap ng kasalanan. Meron ako isang friend na nag-invite sa akin, sabi niya, John, pumunta ka naman ng church, babaguhin ka ni Lord. When I encountered God, I knew one thing that became the most important thing of my life, is kahit pala ang isang satanista ay minahal ng Diyos ng buong buo.
And because of that, I cried. I surrendered wholly to God. Sabi ko, Lord, ikaw na ang mamahalin ko. Lord, wala na akong ibang pagsisilbihan kung hindi ikaw. Habang buhay na pagbabago ng kabataang Pinoy ang layunin ng history makers. Para sa kanila, wala nang masihigit pa sa tagumpay na maipakilala si Jesus sa makabagong henerasyong ito. The history makers present about Jesus Christ as alive, real, and He is really in the business of changing even the worst person you can ever think of. At hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang binigay mong mission para sa akin. I don't care about the world. All I care is about Jesus is in me, and I can impart this love sa tao na nakakasalamuha ko. Mangarap ka sa Panginoon. See your dreams fulfilled. Dream of impossible things. Dream of big things that were never done before, and you will never be the same again. Amazing. Oo. I mean, Contagious. such passion. Yeah, talagang contagious sila. Makikita mo sa mukha nila, sa gawain nila. They go and touch people. They're real. They Yes. hug people. You know? Their love is sincere. Makikita mo, di ba? And you can see their love for God. Kaya yung love nila kay God talaga, yung passion nila for Jesus, Oo. talagang nagtra-translate yun sa love for the lost, love for people, no? Nakikita mo, iba yung conviction nila, nakakatuwa kasi talagang buong loob nila, they know what they're talking about. They believe what they're saying. They know it's true. So wala sila, without any shame, they're sharing the gospel. They're making history. You are really making history, young ladies. I want to meet their parents. I want to know what their parents They have did, done you a know. fantastic Yes, job congratulations. in raising, their children. And I pray, Peter, that they will also get married to Godly men men, who are yes. really godly and strong men of God. Tama. Yes, let it be done according to